Mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang sumulat sa senadora para ipaalam ito. Ikinagulat rin ni Senator Amy kung bakit biglang hindi nadadalo ang gabinete sa pagdinig dahil taliwas daw ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng senadora, marami pang katanungan ang taong bayan na Alam mo dito naku po, eto lang ang gusto kong sabihin Dalawa lang yan eh. It's either nililigtas na naman niya yung kapatid niya na hindi daw yun ang sinabi ng kapatid niya. At ewan ko, kayong humusga. Ito, maaring number 1, hindi daw yung kapatid niya ang nagsabing huwag umattend at nililigtas na naman niya. Or number 2, baka naman talagang walang alam yung kapatid niya sa mga galawan nitong mga tauhan niya kasi yung kapatid niya lutang Hindi, walang biro. Yung kapatid niya parang walang alam Alam niyo naman pag mahinang nila lang, pabaya na Pabaya na sa mga diskarte sa gobyerno. Kaya, sige, bahala na kayo kung ano gusto niyong gawin. Wala na akong bakialam. Importante sa akin, alam niyo na. Di ba? Basta, bahala na kayo. Basta ako pare, easy lang. Heavy. Ganon siguro Or talaga namang nililigtas lamang po ni Senator Amy etong kanyang kapatid. What do you think? Sa akin po feeling ko lang naman po ito. Maaring mali, maaring tama. Nililigtas niya yung kapatid niya. Kasi parang siyempre pa rin kahit alam niyang mali yung ginagawa nung mga tauhan, ang ginagawa niya, nililigtas niya yung kapatid niya para sa iba na lang sisihin ng taong bayan yung katarantaduhan. Di ba? Parang ganun Ganun ang sa tingin ko Sana para masagot ito ng gobyerno. Itong nakaraang linggo lang nang inilabas si Senator Amy ang preliminary report sa kanyang pagdinig, kung saan binigyan diin ng senadora na wala ng legal na obligasyon ng Pilipinas para arestuhin si dating Pangulong Duterte at i-turn over ito sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Ruth? Camille, so paano daw? Ano na ang susunod na hakbang ni Senator Amy? Itutuloy niya pa rin ba yung susunod na hearing? Ruth, ayon mismo kay Senator Amy, sumulat daw siya kay Executive Secretary Bersamin para ikonsidera ito. Baka raw kasi isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Kaya hindi pa raw Baka daw isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Obvious naman, madam, na meron talagang tinatago po itong mga sekretary natin. Kasi nabuking nyo Nabuking nyo nung nakaraan. Kaya may tinatago talaga sila. Yan ang system na nangyayari ngayon. Sila ng senadora ang kanyang pagdinig. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Executive privilege at sub-judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Nag-gets ninyo? Tama siya dyan Yung executive privilege, it doesn't mean hindi ka attend. Pwede mo sabihin yon during the hearing. Ma'am, pasensya na po, invoke ko lang po yung executive privilege kasi po it concern national security o hindi ko pa pwedeng ikwento kung ano yung napag-usapan namin ng Pangulo na patungkol sa bagay-bagay. Hindi yung pwedeng pangkalahatan yung sinasabi ni Senator Amy na kung saan basta isang bagsakan ika nga. Hindi na kami attend. Sana all, Tutang ina talaga, sana all. Hindi, alam mo kung bakit. Nakakabuisit ito Ito pasensya na maglalabas lang ako ng sama ng loob Kasi alam nyo mga kababayan, kami pong mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, walang katungkulan. Pag kami pinatawag at hindi kami sumipot, iko-contempt kami. Kung sumipot naman, papahiyain kami. Diba? So, anong choice namin? Sa totoo lang, hindi naman kami binibigyan ng choice Walang choice. Wala nang kalayaan sa putang inang mundo na to. Lalo na yan sa pamamahala ng Congress na yan. Wala na akong kalayaan talaga.
katarantaduhan na po yung sinasabi ninyong freedom of speech. Bakit? It's either mag-sorry ka o contempt ka. Anong putang inang kalokohan yan? Anong klaseng masasabi mong freedom of speech dyan? No choice ka eh. Mag-sorry ka or contempt ka. O binigyan mo pa ng choice. Gago pala talaga kayo no? Pasensya na pero katarantaduhan po eh. Tapos eto, papayagan lang natin. Bakit? Wala lang. Kami protektado kami ng Pangulo eh. Sino ba yung nagpapahiring? Yung kapatid ng Pangulo. Kaya moro-moro na lang yung ganyan. Hindi, Senator Amy, kung hindi mo tutuluyan to mga to, tangina, moro-moro lang yung ginagawa mo. Moro-moro na lang yan. Gaguhan na lang, ika nga, budulan na lang yan. Kunwari ka pa, pa-impress ka pa na meron kang ginagawang maayos. Pero wala. Isang kalokohan na po yung ginagawa ninyo. Sorry pasensya ka na madam kung yan ang sasabihin ko. Pero wala eh. Wala kang moral authority ika nga na gumawa-gawa pa ng hearing. Kung ganyan ng demin pala, sasabihin lang nila, hindi, tatahimik na kami, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala pala. Tangina, nag-ano pa ka tayo? Ano ginagawa nyo? In aid of, re-election. Yun ang totoo dyan. In aid of re-election na ginagawa ninyo. Hindi ho talaga katotohanan yan. Hindi ho to seek the truth. Diba? O di kaya para may magawa kayong batas. Wala, kalokohan po yan. Naggagaguhan lang po tayo eh. Hindi, ayan ang katotohanan. Naggagaguhan lang po tayo. Alam bang lahat ng executive privilege, lahat ng dami. Kaya nagulat naman ako. Umaasa pa rin ako kung sa sinabi ng Presidente na hindi na pagpabawal. Pero tinawag ko sila, bawal. Hindi sila aaten. Yan muna ang latest update. Tingnan mo na. Wala talaga, kalokohan. Hindi, kalokohan po talaga ang nangyayari. Hindi, wag na po tayo magmaang-maangan pero isang malaking kalokohan po yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Akin lang madam, kung talagang seryoso ka, pa-contempt mo yung mga yan. Kasi sinasabi mo ang decision ng Supreme Court is hindi naman yung katulad na sinasabi ni Bersami na pwedeng hindi umattend eh. Iba po yung ninyo yung sinasabi ninyo na hindi tama yun, di ba? Yung ganyan. Dahil may decision ng Supreme Court. So therefore, pwede mo ipa-contempt. Kung ako lang ang membro ng committee na to, gagayahin ko si Paduano eh. Si Paduano si content creator. Content creator yun eh. Contempt creator. Contempt ng contempt. Diba? Lokohan na tayo talaga mga kababayan. Naglolokohan na tayo. Sana medyo magising-gising naman yung ating mga kababayan. Kasi alam mo talaga pasensya na po sa word pero nakakaputang ina talaga yung mga ganitong klaseng nangyayari sa bayan natin eh. Pagka kayo okay lang. Pero pagka kami mga Duterte supporter, tangina aapihin ninyo. Mumurahin ninyo, tatawagin ninyong tanga, kung ano-ano ipapahiya ninyo. Tapos ganyan, hindi pwede, hindi ko papayag sa ganyan. Huwag kayong gago. Kung akala ninyo lahat kaya ninyong ganyanin, hindi ho. Huwag ho tayo maglokohan. Pagod na ang taong bayan. Hindi, totoo po yan. Pagod na. Kaya nga kayo mga kababayan na nanonood nito, huwag niyo natin pahintulutan. Nasa kamay niyo yung tunay na kapangyarihan. Tandaan ninyo nasa ating konstitusyon yan. The authority emanates from the people. Nanggagaling sa inyo. Huwag natin payagan yung ganito. Pagpapayagan natin to, palalagpasin lang po natin yung ganitong klaseng kasinungalingan nila, para ho tayong gago. Diba? Para may nakikita natin nagsasaksakan sa harapan nung ginagawa, binibidyo natin. Yung nagbabarilan na, binibidyo pa rin natin. Yeah? Para tayong ganun eh. Dapat pag may nakita tayong mali, umimik na tayo. Pag tayo binakitang hindi maganda sa gobyerno, dapat to magsalita pa tayo. Karapatan po natin yan. Bakit? Tayo po nagpapasahod sa mga animal na yan eh. Sa atin po yung gagaling yung perang ginagamit nila. Sa atin po nanggagaling yung perang ninanakaw din nila.
Sa atin po lahat eh. At least magkaroon naman tayo ng shade sa ninanakaw nila. Hindi naman pwede yun. Hindi ba oh? Alam mo, eto pasensya na mga kababayan, pero maglalabas talaga ako ng init ng ulo ngayon eh. Kasi sawang-sawa na ako sa korupsyon sa Pilipinas eh. Sawang-sawa na po ako sa matinding nakawan, kaliwat kanan, pabaya sa peace and order. Wala, parang itong tang-inang gobyerno to walang ginagawa kung hindi gumawa ng kabalastugan eh. Bilang mamamayan, hindi naman po sa ako papayag doon, 'di ba? Magsasalita at magsasalita po ako. Hindi pwede yung ganun na ginagago nyo na ho ang mga Pilipino. Kung kayo palalagpasin yung ng ibang tao yan, ako hindi ko palalagpasin yan. Hindi ko papalagpasin yan, talagang makakatikim kayo sa akin. Hindi po ako magre-rebelde, hindi ko gawain yan. Hindi ako pabor sa rebellion. I will peacefully say my peace. Di ba? Peacefully say my peace. Hindi, totoo po. Lahat po ito protektado po ng ating konstitusyon. Di ba? Freedom of speech. Pwede natin ilabas yung sa tingin natin sa loobin natin sa gobyernong ito. Hindi totoo yung sinasabi nung vlogger Claire na yan. Na pagka nag-hate ka sa gobyerno, paano kung ginagawa ninyo mali? Anong gusto niyo? Matuwa kami. Ang galing-galing nyo, mga animal kayo. Ang galing nyo talaga. Ninanakaw nyo pera namin. Palakpakan kayo, ganon.